Hello, Sophie, akyat. Hi! Hello. Ayan. So, Good afternoon. Good afternoon sa lahat and welcome to our newest episode ng Grabe Ka Na, The All You Kumusika Trivia. Maya-maya ng konti, makakasama natin si Maki and si Mandy and hopefully makakasama natin ang ating OG host na si Queen Elsen in a little while. But first, alamin naman na natin kung ano yung mga balitang kailangan natin tutukan ngayong araw na Martes, ika-24 ng Hunyo 2025. So una na dyan, ang ating unang balita ay ang di umano'y nalalapit na concert nila Vice Ganda at Regine Velasquez Alcacid na Super Divas The Concert na gaganapin sa August 8 and 9. Ikalawa, umamin na nga ba sa estado na mag-una ba sila Vico Soto at Catriona Gray? Alamin natin maya-maya lamang. Next showbiz update, Lani Misalucha may pinagdadaanang sakit. Next up, sa ating Pride News, Pride Month news roundup, Crystal na anak ni Kay Brosas, umaming lesbian. Kay Brosas tinanggap ang pagiging lesbian ng kanyang daughter. Isa pang showbiz news roundup, Forever Fiang. Matagumpay na dinaos ang album launch at concert noong June 22. At BINI, magkakaroon ng homecoming concert this June 29 sa Mall of Asia Arena ngayon darating na June 29 ng alas 3 ng hapon. At sa ating Kumusikat Spotlight, speaking of BINI, dalawang ating makikilalang mga members na BINI. Una na dyan ang ating eldest na ang leader na si BINI Joanna at ang eldest na si BINI Aya. So yan ang ating headlines ngayong hapon na to sa ating Kumusikat Trivia na pinamagatang Grabe Ka Na, The All New Kumusikat Trivia. So, kamusta, Jade, ang ating signal dyan sa kinalagyan mo? Kamusta? First time ako nag-live dito, yung nasa ilalim ng coconut. So, okay. Ay, speaking of the Swerte coconut. siguro ito. Swerte. Oo, coconut nut nga eh. Ay. Oh, very nature. Nasa kuan ako. Diba? Province. Siksik na naman tayo sa balitang ating tututukan ngayong araw na to na Martes. So, unahin na muna natin ang balitang di umano'y itong concert na pagbibidahan ni na Vice Ganda at Regine Velasquez Alcacid. Pangalawa na pala ito na tandem nila Regine Velasquez at Vice Ganda. So, basahin na muna natin ang news article. Sa darating na August 8 and 9, magsasama muli si Regine Velasquez Alcacid at unkabogable superstar Vice Ganda para sa Super Divas The Concert na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum ngayong August 8 and 9. At inaasahang magiging isa ito sa mga pinakamalaking live event ngayong taon. Excited na ang madlang people dahil sa surprise collaboration concert na ito.
bumuo sa comment section ng kanilang post ang suporta mula sa kanilang fans. Sabi ng isa, yung Regine concert na napuntahan ko noon, grabe na ang saya. Tulit, paano pa pinagsama na sina Vice at Regine? Woo! 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 Bonggations talaga. So kung bet mo makasama sa kulitan, tawanan, at kantahan nila Regine at Vice, ang ticket selling ay nagsimula pa noong June 22. Nung nakaraang linggo nagsimula ang ticket selling na kung saan ang pinakamurang price na pwede mo makuha ay ang general admission worth 500 pesos at ang pinakamahal ay 15,000 pesos which includes the platinum ticket. And katulad na nga ng sinabi ko kanina, hindi na ito yung unang beses na nagsama sa stage sina Regine at Vice. Matatanda ang nakaroon na sila ng The Songbird at The Songhorse concert series noong 2019 at sold out ang 3-night show na ito. Mukhang masosold out na rin ang Super Divas concert ngayon. Super Divas concert ngayong darating na August 8 and 9. Mandy, akyat ka! Ayan. Hello, gandang hapon, Mandy. Welcome sa ating third episode ng Grabe Ka Na, the All New Kumusika Trivia. And kakatapos lang ng ating first news ay ito tungkol kay Vice Ganda at Regine Velasquez. Scandal ba? Ay, hindi scandal. Ha? Hindi naman scandal yun, no? Hindi siya scandal. Ano siya? Concert sa August 8. Akala ko may something eh. Joke lang. Joke lang, guys. Huwag niyo ako i-bash. Nag-joke lang ako. Scandal agad. Scandal ko agad. Actually, wala tayong news scandals ngayon dahil ang susunod medyo ma-intriga tayo sa next news item Ma-intriga tayo sa next news item. Alam mo ba kung anong next news item? Ito ay di umano sa estado nila Vico Soto at Catriona Gray. Ay, umano'y Pinos nalilink itong si Vico Soto kay Catriona Gray. Legal yun. Ay, hindi pala. Attract yun. Attracted. Kasi tila unaware si Pasig City Mayor Vico Soto na trending siya sa social media at kasalukuyang itinambal kay 2018 Miss Universe Catriona Gray. Hi guys, huwag kayong judgmental. Kung masaya sila sa buhay niya ko, masaya, edi happy. Happy. Tao din naman sila, may sasarili naman silang desisyon, may sasarili sa buhay, di go. Tama. At base sa nilabas na ulan ng Filipino Star ngayon, busy ang alkalde sa kanyang paglilingkod at hindi na ito makacheck sa social media. Chika pa nila, nakita na ng ilang beses sa isang event sa BGC si Catriona Gray at Vico Soto at na-introduce sa isa't isa. Marahil ito ang dahilan ng pag-follow ng dalawa sa isa't isa sa Instagram. Samantala, nagsalita na rin naman si Catriona sa pagtatrending nila ni Vico Soto at ang pagkakaroon ng V-Cat Shippers. Wow, ganda naman. Hoy, kayo mga bashers, Vice kayo kasi masasampal kayo, mapapayalong kayo pag binas nyo yung dalawang yun. Naku po. Ay, totoo yun. Maano si Catriona Gray, ano yun? Matapang, kaya kayong anuhin yan. Diyos ko. Matapang talaga yan si At saka yung sabi mo? Si Soto? Vico Soto. Ayun. Matapang din yan. May backup yan. Si Vic Soto, si Tito Soto. Sige. Try nyo mag-bash.
Matatapang Tama. yung mga ano nila. Sige. Kayo, umiwas kayo sa basher. Hindi nyo mapapayan na pala kayo. Ayan, sa panayam sa kanya sa Mega Ball, ay naitanong ang beauty queen sa pagtatambal sa kanila ng madlang netizens. At sinabi niya, ang say ni Catriona, hindi ko nga in-expect na may meaning na ganyan. Followan lang, mutuals lang. Dagdag pa niya, hindi ko talaga in-expect basta there are happy people. There's nothing really much more than the mutual follow. Mutual. Yeah, mutual follow. So, yan yung tungkol sa balitang di umano'y nalilink si Catriona Gray kay Vico Soto. So, ano masasabi mo dito? Vico Cat. Cat Vico. O bakit? Problema nyo. V-Cat. Cat. O parang kit-kat lang sounds like. O bakit? Problema ninyo. V-Cat. Bakit? Ay, nako. Isipin nyo na lang yung yung KitKat, V-Cat. Bakit? Problema ninyo, parang pagkain lang. Okay. Bago tayo magpatuloy, Mandy, ano nang nangyayari dyan? Bakit parang may narinig akong boses ni Si Telsen, inaano yung information ng mga LGBTQ, LGBTQ+. Mamaya magkakaroon tayo ng balita dyan. Di umano'y yung anak ni Kay Brosas ay umaming lesbian. Mamaya yung balita tungkol dyan. Alamin natin maya-maya kung ano. Ano sabi mo tungkol ay biglang pumasok si Uncle Joe. Uncle Joe, welcome sa ating ikatlong pagpapanghal na Uncle Joe. The all new Kumusikat Trivia. Sounds like funny. So, maya nga ng konti, may balita, di umano'y tungkol dun sa LGBTQ. Ito ay tungkol doon sa pag-amin ng daughter ni Kay Brosas na si Crystal na umaming lesbian na siya. Pero bago yon, dako muna tayo sa medyo serious na balita. Na kung saan di umano'y si Lani Misalucha ay may pinagdadaanang health condition na tinatawag na bacterial meningitis. Meningitis, okay. Alam ko yung sakit na yun, so wag kayo. At nagre-research naman. Kung hindi nyo alam yung sakit ay hanapin nyo sa Google. Sa Gigil nyo hanapin. Sasagutin kayo ng Gigil. Ayan, speaking of bacterial meningitis, eto na yung chika. And the story begins ang huling major concert ni Lani Misalucha sa Pilipinas, kung saan kasama niya sina Basil Valdez at Maestro Ryan Cayabyab. At ito ay ginanap 5 years ago, particularly February 28 and 29, 2020, na ginanap sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. 2 weeks after that, nag-pandemic na tayo. Sambit ng Asia's Nightingale na si Lani Misalucha sa kanyang MediaCon ng 40th anniversary concert niyan, Still Lani, nagaganapin sa August 21 sa The Theater at Soler. At ang musical director ay di umano'y anak ni Maestro Ryan na si Toma Cayabyab. Dagdag ni Lani, nag-lockdown na, and that was the last concert that I did. Wala ko yung JM, in an educational way, paano maiwasan ang meningitis? Mamaya ano'y natin. Kung ano yan yung hanging question.
Paano mamaya explain natin ang katawan sa meningitis. Kung ano nga ba yung pinagdadaanan nila ni Miss Lucia ng bacterial meningitis at paano maiiwasan ito? Yun. That's the question. So, ang tanong nga, bakit nga ba bacterial meningitis ang pinagdaanan nila ni Miss Lucia at bakit ganun katagal bago siya bumalik sa pagkanta muli? Ito yung nangyari. Pagbabalik tanaw ni Lani, kasi nga, what happened noong 2020, nung nagkasakit kaming mag-husband, nagkaroon kami ng bacterial meningitis noong October 2020. Ang effect ng bacterial meningitis na yon was deafness, vestibular disorder, and vision mo gumagalaw consistently. And meron din ang tinnitus. So, ano ang tinnitus? What's the tinnitus? Mamaya ayan. Ito ba ang question yan? So for a while, hindi ko talaga nakayanang kumanta. Kaya nagkantay sila ng 5 taon bago kumanta muli. Si Lani Miss Lucia. Iyan ko na din yung bacterial chuchu na yan about sa meningitis. Iwasan nyo din ang mga nag-aano sa mga iba-ibang mga tao. Kasi doon din makakakuha din ng sakit. Exactly. Totoo yun. Anong tawag doon? Nalimutan ko. Basta may tawag doon. Mamaya na lang natin itapik. Bakit nga ba naapektuhan yung mata at tenga ni Lani Miss Lucia? Sabi ni Lani Miss Lucia mismo, you are consistently nahihilo, as in dizzy. Like dizzy at gumagalaw yung vision. As in hanggang ngayon, ganun pa rin ang condition namin. And then ba dun ay vertigo? Kung tama man ng sabi. Parang ganun nga yung nangyari kay Lani Miss Lucia, nagkaroon ng pakahilo which caused dizziness na tinatawag na vertigo. And then partially bingi si Lani Miss Lucia sa right ear. So it was really a difficult time for me. Because, syempre naman, singer ako and mahirap yung pandinig. I went to that place wherein, should I say nagkaroon ng depression? I don't know if I'm going to admit it. I didn't know if it was actually depression nga yung naramdaman ko. Pero, ito patuloy ni Lani na mahirap niyang i-describe na parang ayaw mo nang kumilos. Number 1, ayaw mong kumilos physically. At ayaw mo nang kumilos because the minute na gumalaw ka, nakakahilo talaga sa totoo lang. Ay guys, alam nyo ba, may lang ako. Hindi ko naman inaano mother ko, or hindi ko judge or pinapaya. Kasi si mother ay minsan nagbe-vertigo. Ang ginagawa namin, either uminom siya ng gamot as medication pag okay na siya. Tapos, ang ginagawa namin pag ganun yung sitwasyon, hahawakan yung ulo, hindi pwedeng tumingin sa baba, ganito. Ganito guys gaganyanin, hindi pwede tumingin sa baba kasi pag tumingin siya sa baba, lalo siya mahilo kasi yung lugar, umiikot din, di ba? Ganon yun. So, when hawak mo yung ulo, nakapikit siya, hindi ka din pwedeng gumalaw kasi mismo yung nakikita niya sa paligid ay umiikot din. Yun. Ganon ang vertigo. Hanapin nyo, makikita nyo at paano Ganon yung ginagawa namin ni mother. Hinahawakan ko yung ulo, nakapikit siya, hindi ko tinatanggal hanggat okay na si mama. Tinatanong ko si mother, okay ka na ba? Kasi pag sinabi niya yung okay na at nawala na yung vertigo niya, doon pa lang siya iinom ng gamot. Okay. Ganon. Ito pa yung iniiwasan ni Lani noong 5 years na pinagdaanan niya itong bacterial meningitis. Number 2,
you don't want to socialize. Hello kay CKSSO! Welcome sa ating ikatlong pagtatanghal ng Salamat sa pagdaan, si Kasiso. Kumusikat Trivia. So, balik tayo. Sabi nga nila, Lani Misalucha, kaya may pinagdadaanan sa bacterial meningitis is that she doesn't want to socialize. You don't want to talk to people because yung hearing namin noon was parang feeling ko, should I use the word painful? Napakasakit ang pandinig niya. Kasi minsan, diba yung kinamento ko about dun sa vertigo, hindi pwedeng gumalaw, hawakan yung ulo, iinom ng gamot, ganyan. About dun, tapos sa tanongin mo pag okay na ganyan, isa pa is, hindi ang may vertigo na tao, hindi sila nagsasalita. Oo. Hindi sila nagsasalita until sasabihin mismo nung tao, okay na ako, pwede mo nang tanggalin yung kayong kamay sa ulo ko, ganun sila. So paano nga ba, so paano nga ba sinasabing painful ni Lani? Ang sabi niya, painful in a way because what we only hear was high frequency. High frequency. Ang mga taong nadidinig namin na nagsasalita, lahat matinis, matalas, mataas. Yun ang pandinig naming mag-asawa. So imagine ninyo, you're talking to a person with low bass voice, pero ganun pa rin ang pandinig mo sa kanya. Trigger ang tawag dun. Trigger. Kailangan din nasa tahimik ang lugar. Kasi pag hindi, lalong lalala yung ganun. Yun. Ayun na nga. Mahirap yun doon sa taong may vertigo. Oo, parang sinasabi nila ni Misalucha na parang Donald Duck ang narinig nilang boses. Matinis, matalas, mataas. Ganun yung pandinig namin nung mga first 6 months, I guess. Kaya kamusta yung kamusta ang kanilang pandinig at paningin? Nag-improve ba? Napapuntong hininga si Lani and sabi niya, I think it did. At least yung narinig namin yung mga salita ng tao, normal na. So after 5 years, na pinagdaanan niya yung bacterial meningitis, naging normal na ulit ang paningin at pandinig ni Lani. Na-recognize na namin kung boses ni ganito yan. So yung part na yun, I think we got better. But the hearing, parang hindi. Yung deafness, parang hindi. Until now, is pretty much the same yung right ear. Yung husband ko, almost 90% na hindi na nakakarinig yung right ear niya. Ako naman, almost ganun din, hindi na ito nakakarinig. It only absorbs very loud sound, but it's distorted. Actually, di ba yung sabi ko, hawakan yung, ulitin ko naman yung sinabi ko about dun sa vertigo, hawakan ko yung ulo, hawakan mo yung ulo ng tao, habang hinahawakan niya yung ulo niya mismo, habang nakapikit siya, at hindi ka pwedeng magsalita, at hindi ka din pwedeng gumalaw, at pag okay na siya, iinom siya ng gamot, pang vertigo. Pag okay na siya. Mismo, actually double tasking eh. Hinahawakan niya yung ulo niya, habang hinahawakan mo yung ulo niya, habang hindi ka pwedeng magsalita, at pag okay na, iinom pa lang siya ng gamot, pang anti-vertigo. Sige, isipin niyo yun, ikaw yung nasa lugar niya. Mahirap, diba? Isipin mo, ikaw, doon ka sa lugar sa sitwasyon na yun. Diba, syempre, ikaw din, mahihirapan. Oo. Mahirap yun. Kasi once ikaw ay gumalaw, di ba, ikaw hinawak mo yung ulo ko. Once pag ikaw ay gumalaw, lalong lalala yung vertigo niya. In a way na, umiikot na nga yung paligid. Hinawak mo na nga, double tasking. Pag ikaw ay gumalaw, sasabihin niya, bakit ka gumalaw? Lalo akong may hilo ganing gaya. O, sige. Double yun. Double trouble indeed yun. No, hindi pwede. At ang hirap nun. Naranasan ko na yun.
naranasan na namin, kaming tatlo ng ate ko, naranasan namin yun in a way na si ate ay kukuha ng tubig. Ako, hinawak ko yung ulo ni mama. Habang hinawak niya yung ulo ni mama, mismo si mama hinawak niya yung ulo niya. Sige, ano natin? Let's debunk and analyze. Ano nga ba ang bacterial meningitis? Isa pa yun. Yan na ang sagot. So, saan nga ba nanggaling yung bacterial meningitis ni Lani Misalucha? So, paano niya na-acquire yun? Unang-una na dyan is na-ingest. Yun ang sinasabi ng mga doctors. Na-ingest nila ng mag-asawa yung bacterial meningitis. So, nung nangyari yun, kasi ang unang dinala ko sa ospital, actually, pinasundo ko sa ambulansya yung asawa ko. Kasi non-responsive na siya. Hindi na talaga siya kumikibo. As in, I thought he was just sleeping. Yun pala, comatose na siya. Ayun. So, I had an ambulance pick him up from the condominium to go to St. Luke's sa BGC. So, from there, tawag na ng tawag yung mga doktor sa kanila. Kasi naiwan pa ako sa kondo. Ano ba ang nangyari? Si Noli, hindi gumigising. Ganyan kung ganyan. Saan ba kayo nanggaling? Nagpunta ba kayo sa farm? Umawag ba kayo ng farm animals? Do you have a pet in the house? Sabi ko, bakit? Ano ba ito? Ano ba ang nangyayari? So, nung nandun na rin ako sa hospital, they took, of course, kung ano-anong mga test. They even did a lumbar tap na nakakatakot yun. Nakakatakot talaga. Yung about sa sinasabi kong paulit-ulit about sa vertigo, hindi po ako certified na med or anything na yan, or nurse. Ako ay based on our experience dito sa bahay about kay mama, sa niya. Yun, doon namin na pag once ganun yung nangyari, in the case is yon yung mga sinabi ko. Kasi pag hindi mo sinunod yung sinabi nung mismong siya yung nagkakaroon ng vertigo, ay lagot ka. In the worst case scenario, mapupunta kayo sa ospital. Na wag naman sana. Yun yung nakakatakot na worst case scenario. At yun yung nangyari doon sa asawa ni Lani, na si Noli Misalucha. Yun. So, nang i-google ni Lani yung tungkol sa lumbar tap, eto yon. A lumbar puncture, also known as spinal tap, is a medical procedure where a needle is inserted into the spinal canal to collect cerebrospinal fluid for diagnostic testing or to measure CSF pressure. The procedure is commonly used to diagnose conditions affecting the central nervous system, such as meningitis, encephalitis, and bleeding in the brain. So, doon sa spinal tap na yon, doon nila nakuha ang bacterial meningitis. Kumbaga, ang naming sakit, tapos napunta sa utak, ayun na nga. Tapos na-ingest nila, yung tipong umano na nga sa ulo, tapos dumiretso sa tiyan, at ayun na nga. At alam mo ba kung anong klaseng doon, bacterial meningitis? Meningitis sa baboy. Ayun lang, about sa baboy. Streptococcus suis. Suis meaning swine. So the bacteria came from baboy. Now kami mag-asawa, hindi kami kumakain ng baboy. The only thing that we recall that week, Tuesday, we went to a restaurant. Kasi nung time na yon, kasi Oktubre na, unti-unti na nagbubukas ang restaurant doon, di ba? And then half capacity lang. O 50% lang ang capacity ng restaurant. So we went to this particular restaurant. Hindi ko nasasabihin kung saan. We were there, kaming dalawa, and I believe there was another table. 2 ladies, I think. So that was a Tuesday. Bumalik na kami ng condo after that. And then, syempre, Wednesday, may kinain pa rin kami. And then, wala na. Thursday, wala na. Yun na.
inatake na kami ng high fever, body pains, severe headache. Katulad nga ng sinabi mo kanina, Vertigo. vertigo. At saka isa pa guys, kung ako sa inyo, sa mga taga-probinsya, nag-aral ng chef, ng HRM, mga yan, mga ganon, ay kayo ay hospitality and restaurant and restaurateur, management. Ganyan, oo. Kayo as pagluluto, as in yung quality, ano yung nagte-test bago i-serve yung pagkain, ang tawag dun? Yung HQ, ano ba ang HQ? Health quality something. Basta yung tumitingin sa pagkain bago i-serve. Oo, Basta yung mga yun. parang dino-double check muna. Oo, ganon. Yung mga courses na yun, ay kayo ay aralin nyo yung tamang pagluto, pag-serve ng hilaw na baboy, baka, lahat ng pagkain, pati isda. Oh, kailan nyo aralin ko yung proper na pagluto, pag-serve, kasi pag hindi nyo yan inayos, ang mangyayari niyan, ganyan. Which means, ang nangyari kailan doon sa mag-asawang Lani Miss Lucha is hindi luto gaano yung pagkain. Diba? And then to make it sure, ito yung sinabi niya. Naka-ingest daw sila ng bad meat. Yun. Pag umaga, half cook or hindi luto gaano yung baboy. Which means, half cook lang siya. Alam niyo yung tibong half cook na medium rare, hindi ganong luto. Yun. Kaya madalas, ang ginagawa ko pagdating sa restaurant, kakain ako ng steak, ng baboy, ganyan. Ang ginagawa ko is full, which means well done ang tawag nila doon. Wag medium rare, wag yung raw. Kasi hindi po gano'y luto. Mag-iwas kayo doon sa medium rare, sa half cook. Kung ako sa inyo, kung sa restaurant, well done nyo, kasi pag well done is luto talaga. Pero minsan kasi yung mga medium rare na steaks, yung mga medium rare na mga... Makikita nyo yung may dugo-duguan pa na parang hindi luto. Yeah, oo. Ganon ang mangyayari. Yung ibang mga medium rare steaks, maayos at saka masarap din. Depende sa... Ayun guys, hindi ko nila lahat, pero depende sa restaurant. Depende yun sa restaurant. Kung high quality naman yung restaurant, 5-star, yun, safe yun. Pero yung tipong 3-star to pababa, ay mag-ingat ka, wag na doon. Siguro kailangan pa pagka doon sa mga 1-star to 3-star, sabihin niyo, well done yung steak. Ganon. Pag 4 to 5-star, safe yun. Kasi mismong sila ay talagang safe yung nila. 5-star sa tingin nyo guys, 5-star, hindi well done yung mga pagkakain nila doon. Ay, Diyos ko, well done yung mga yun. Well done talaga well done yung mga yun. Safe yung mga pagkain, yung ganito, ganyan. May quality testing pa nga bago nila i-serve. Oo. May training din yun. At saka papagalitan ka ng professor mo, yung trainer mo, pag hindi ganong luto yung pagkain. Diba? See? High 5-star yun. 4-star, same din. Pero yung 3-star pababa, ay good luck. Ayan yan, sabi ni Sophie, need muna mag-check bago kumain any meat product. Kung bibili naman kayo ng baboy sa palengke, baka, etc. na yan, na bagong katay or something na yan, kailangan i-double check nyo muna kung may mga dugo-dugo. Pag may dugo-dugo, patanggalin nyo. Bago nyo iluto, yung kuwari binili nyo sa palengke, yung mga baboy, baka chuchuchuchu na yan, ano nyo muna,
itignan nyo muna bago nyo lutuin. Amuyin nyo muna bago nyo lutuin. Kasi minsan, yung iba, hindi ko nilalahat. Minsan yung iba ay niluluto basta. Pero, tignan nyo muna, i-check nyo muna bago nyo lutuin. Kasi minsan, yung iba, hindi na nila tinitingnan. Niluluto na agad. Tapos, minsan, pag doon pa lang nila ay shit, king, panis pala to. Ay, bulok pala to. Ganon, o, di ba? Pero minsan hindi lang sa hindi lang sa pagkain yun eh. Oo. Minsan, depende din sa preparation nga. Yun, ulit preparation. Preparation. Pero, merong binanggit dito si Lani na aside doon sa pagkain, yung kitchen utensils hindi maayos. Ayun, isa pa yun. Yung alam niyo yung tipong ay trigger alert, pero alam niyo yung tipong hindi ganong hinugas yung cubiertos, which means spoon and fork with knife, lahat. Yon, pag hindi yun ganon nalinis, same din. Same as worst case scenario, maanik kay yung dun sa chan mo. Oo. At saka yung mga kitchen utensils na hindi nililinis na maayos ng mga chef. Oo, yun, isa pa yun. Ako, pag naghugas ako ng pinggan, ng cubiertos, which is spoon and fork and knife, lahat, ako ay nililinis ko, dinodouble sabon ko pa nga bago ko hugasin. Minsan mga pag natira, may natira dun sa tinidor or sa kutsara, kuskusin mo. Hugasan mo ulit bago mo gamitin, o diba? At least safe yun. Ayan, yung dahilan kung bakit nagkaroon sila ng bacterial meningitis. Hoy guys, hindi ako nagja-judge, hindi ako nanghuhusga or anything. Ako ay nagsasabi lang ng educational purpose kasi yun ang kailangan natin gawin, yun ang kailangan natin at yun ang kailangan natin pag-aralan. Hindi lang sa hygiene, sa health at saka dun sa mismong ginagawa mo in the normal. Hugas pinggan, tinidor, pagkain, lahat, pagluto, oo. Totoo. Alam mo nagkakaroon na tayo ng idea about this bacterial meningitis na pinagdaanan ni Lani Misalucha. So, after all those things, gaano katagal nila pinag-iisan yon at gaano katagal sila gumaling bago bumalik yung boses? Mahirap yun. Yun, di bang mag-iiwas ka muna sa baboy, sa meat, sa ganyan-ganyan. Yun, di bang kung kulang na lang, mag-ano ka na plastic spoon and fork para mas safe, di ba? So, ito yung katanungan ng isang pep expert. Gaano katagal ang healing process nilang mag-asawa mula sa bacterial meningitis? Hula ko, Kuya JM. 7 years, 7 months, 1 taon, 2 years. Hindi, 2020, imaginein mo 5 years. Halos yan na nga, ang tagal nun. Parang kumbaga kulang na lang ng 2 para maging 7 months. So, since na-pinpoint na nila yung bacteria na yon, kasi in the beginning, yung husband kong nauna, binigyan lang siya ng parang broad spectrum na kind of antibiotic. Pero nung na-detect na nila na may sakit talaga yung asawa niya, nakuha na nila, na-discover na nila kung ano yung particular bacteria. Alam mo kung ano ginamit nila? Penicillin. Isus Mariosep. Alam mo kung ako man ang isang doktor, kuwari lang. Kung ako ay nag-aral ng medicine ngayon, hindi basta magbibigay ako ng resetang ganyan. Ang alam mo ano gagawin ko? Hindi lang antibiotic. Yung mismong talagang ang kailangan para doon. Kasi hindi yun basta lang yun sa antibiotic, sa yung sabi mo?
Penicillin. So, yun. Kung walang na nga, pwede ka magpa-confine, magpa-test ka mismo doon sa hospital. Pero yung penicillin na yon nag-work sa mag-asawa. Pwede na, oo. Depende naman doon sa tao kung nag-work or hindi. Kung hindi man mag-work ang antibiotic or yung penicillin na yan, pumunta ka na sa hospital. Magpa-confine ka na, magpa-check ka talaga. Kasi minsan, ang antibiotic, hindi minsan nag-work, depende sa tao. Yung penicillin, same din. So, ang case scenario, pumunta kang hospital, magpa-confine or magpa-test ka, siguradong test. Kasi, minsan, hindi lahat dinadaan sa antibiotic, sa, painkillers or sa ganyan. Sa penicillin. Pero ang advice ng mga doktor ay magpabakuna. Isa pa yun. Vaccination. Vaccines, shift muna tayo sa health conditions kung paano maiwasan yung bacterial meningitis. So, una na dyan is the vaccination na may 4 na types na vaccine na pwedeng ipaturok sa inyong katawan. Una na dyan ang meningococcal vaccine. Pangalawa yung... Pakisulat ko yun, JM. Baka hindi nila alam yun. Pasulat. Meningococcal. Minsan nga sa misheard ng iba eh. Baka yun. Ayan. Meningococcal vaccine. Isa pa na pwedeng anuhin is the pneumococcal vaccine. Pneumo meaning ano nga ba to? Pneumococcal is anong tawag dito? Anti para hindi maano ng pulmonya? Tama ba ako? Pneumonia. Ayun. Against pneumonia. Tapos, meron pa silang... word punyo. Diba? Punyo. Oo. Meningo from the word itself, meningitis, yun yung pinaka-best. Yung second na pinaka-best effective is yung pneumococcal vaccine from the word pneumonia. Tapos, meron pang HIV vaccines. Iba yung HIV sa HIV, ha? Magkaiba yan kasi pag sinabi nyo kasing HIV sa madami nga kasing iba-ibang yun eh. Ibang terms, iba-ibang vaccine din yun. Yung HIV na yun ay HIV vaccines ay effective lang sa mga bata na may bacterial meningitis na 5 years old and below. At saka siguro ay hindi ko sure pero sabi daw nila meron vaccine daw din yun pang AIDS, tama ba ko? Tama ba? HIV yun, HIV. Oo, sa HIV. Diba ano din yun sa AIDS, diba? Oo. Ayun. Ay, kumapit. Hindi. Sabi ni Sophie, mag-charge mo na daw siya. Sige. Salamat, Ate Sophie. Babalik daw siya maya-maya ng konti. So yun na nga, below 5 years old, ang kailangan sa bata is yung HIV vaccines or yung tinatawag na Haemophilus influenzae type B vaccine. Hindi ako magaling sa science pero yung host magaling yan kasi nag-aral yan ng biology. Wala ba? Galing na mismo sa kanya at saka nag-aral yan ng bio. Oo. Diyan kayo makinig. Marami siyang alam sa scientific, sa gamot, sa ganyan-ganyan. Ito pa yung isang pwedeng pwedeng maging para ma-immune kayo sa bacterial meningitis. Kapag kayo buntis, magpa-screening ka agad. Ayun, isa yun. Kung baga kayo ng OB. And then ultrasound, lahat. And then as usual, antibiotics.
preventive antibiotics. Sometimes antibiotics can help prevent people from getting sick if they were around someone with bacterial meningitis. Healthcare providers and health departments decide who should get these preventive antibiotics. Kuya JM, ano yung sinabi ko about dun sa ano ng iba-ibang tao? Yung anong tawag, anong sakit ulit yun? Ano yun? Transmitted disease ba yun? Tama ba ako? STD. Ayun, STD. Doon din makuha minsan yung ano. At saka mag-ingat kayo. Huwag kayong basta quote-and-quote nagtatalik ng iba-ibang tao kasi doon minsan nakukuha yung sakit. Oo. Lalo na sa mga lalaki. Diyos ko, yung lalaki. Hindi lang lalaki. Babae din. Yung mga hooker. Quote-and-quote hooker. Mga nagano. Mag-ingat kayong mga yun. Kasi hindi lahat ng tao, hindi mo kilala. Maling mo may sakit. Tapos nagpaano kayo. Ay, sus Mario. Ingat-ingat. Hindi lahat ng tao ay walang sakit. Ayan, so yun yung tungkol kay Lani and ang panghuli doon ay sabi niya it's only a trial. Kasama ito sa buhay, di ba? So it's just a matter of accepting it. Yun lang talaga siguro ang key doon, acceptance. Kasi kung hindi mo i-accept, wala. You're just going to... At saka kung hindi mo aaralin at hindi mo aalamin yun sa Google research, sa website, lahat, or magpaano sa doktor, mukha kang quote and quote, sorry for the word, pero mukha kang idiot or stupid. Sorry naman. Kasi hindi ka nagtanong, tapos magrereklamo ka. Aralin mo muna, alamin mo muna bago ka sabihin, ay ang tanga mo ay ganyan, di ba? Di ba? At saka hindi mo accept na wala kang sakit kahit, alam niyo na yun. Acceptance, aralin at sundin kung ano yung dapat at ano sinabi ng doktor. Ako minsan pasaway ako, pero at the same time, kung kaya kong sundin, hindi sundin ko. Minsan kasi pasaway din ako sa doktor ko. Sorry naman. Pero minsan, kung kaya kong sundin, sinusunod ko. Ganon yun. Hanggat kaya mo sundin mo. Ganon lagi yun. Kasi minsan, pag hindi mo sinunod, good luck sa consequence mangyayari sa'yo. At hindi na ako yun. Kayo na yun. Kasi ako may sarili ako, as in meron akong seizure disorder. In-accept ko man, kung kaya kong, anong tawag doon? Kung kaya kong sundin yung sinabi sa akin ng doktor ko, ng neuro ko, sinusunod ko. Kahit paano. Minsan naman, kung pasaway ako, at meron akong, anong tawag nila doon? May nangyaring hindi maganda. Minsan, isipin, ay, hindi ko na gagawin kasi kasalanan ko naman kung bakit nangyari sa akin. Ayan, doon ka masisisi. Tama. Kung rin natuto ka ng leksyon doon sa ginawa mo. Alam mo na. Eto na nga, speaking of pagiging Pride Month, dadako na tayo sa ating isa pang showbiz news roundup na kung saan itong susunod na nakikilalin natin yung umano'y part ng LGBTQ. Ayun. At malapit na mag-end ang Team Raiders. So, salamat sa mga sa Team Raiders. Welcome back. Hindi, kasi 3:49 na kasi. So, maya mag-end na din kami. So, ito yung balita na di umano'y. Wait lang, JM, lipat ako. Oo. And ito, di umano'y, itong susunod na balita na to, nag-open up ang daughter ni Kay Rosas na si Crystal sa kanya. So, ito ay si Crystal Rosas. Sabi ni Crystal sa kanyang post, being in the closet for years was hard. There were lots of struggles, challenges, and pain that molded me into the person I am now. It affected my music creation, human interaction, and also with my love life.
There was an inner argument with myself in high school where I told myself, is this wrong? Maybe I should try with boys. Believe me, I tried, but it was not working. I was, Okay ka, baka isipin yung si Crystal yung may asawa na, yung isa. Iba po yun. Crystal po yung yun. I was Magkaiba being sila. the person that I am not just to push myself to boys. And at the end, I realized that being gay will never be choice. You should never force yourself to be straight because being gay is not wrong in the first place. Oo. Kung i-judge ka ng ibang tao dahil bakla ko or bading ka, di wag mo na silang kasapit. Ayan, ito pa. Ganon. Ito pa, dugtong pa ni Crystal sa kanyang post. During college, I had an unexpected chance to come out to my mom. July 7, 2017. Although she knew firsthand, it was me who confirmed to her that it was true. That time, I cried and she accepted me with open arms. No judgment, no doubts, only unconditional love. Eh, And Kuya JM, paano yung mga hindi accept ng mga magulang or kapatid yung pagiging LGBTQ? Paano pag ganun? maintindihan nila yon in some way, pero mahirap nilang tanggapin. Kaya ako nasabi yan kasi minsan kasi yung family stricto na minsan yung tatay, bakit mo ganyan, bakit ka hindi, minsan yung mama, yung nanay naman, or yung kapatid. Pero, kung titignan mo naman, accept nila, in a way, yun nga, about sinabi mo, mahirap man i-accept nila, pero, pag tumagal, accept din naman nila. Hindi ba? Ibang ano lang. At alam mo kung saan inopen up yun? At alam mo ba kung saan inopen up yun? It was on the birthday video ni Kay Brosas. Next. Hindi ko sinabing Nax ha. Next. With the letter E. Next. Hindi next yun eh. Actually, sa article na to, sa birthday video ni Kay Brosas, binigyan niya ng gift of freedom ang kanyang anak na si Crystal. Sa emotional na video na ito, nag-come out ang anak niya bilang lesbian at matagal na umano itong alam ni Kay Brosas. At kahit pa ng isa niyang anak si Crystal, hindi umano nito naramdaman na nanghihinayang siya o nagalit dahil sa sexual preference ng 22-year-old na anak nito. Ayon pa sa kanya, alam niyang marami magsasabi ng kung ano-ano sa kanya bilang magulang, pero wala raw mas mahalaga sa kanya kundi ang kasiyahan ng kanyang anak. Yun lang naman ang ano ng magulang, kung saan ka ba sa di okay lang. Yun na nga yun. Sa supportan lang daw niya ito sa kahit anong gusto nitong gawin sa buhay dahil iyon ang kanyang role bilang ina. At sabi niya, JM, may nagbabas ba sa kanya? May nanghuhusga ba sa kanya sa online chuchu? Oo, may nanghuhusga may nanghuhusga kay Crystal. Mamaya iano natin, i-debug natin yung karuktong na post ni Crystal. Ang sabi ni Kay Brosas dun sa kanyang birthday video, ang sexual preference ng anak ko ay walang kinalaman sa pagmamahal ko sa kanya. Yun ang tanging sabi ni Kay Brosas. So, ang pagiging nanay sa anak ay accept naman niya kahit anong gender, kahit anong gawin mo sa katawan mo. Accept naman niya or ng nanay natin minsan, yung tatay minsan mahirap accept, pero pag tumagal, okay na lang din. Oo. At saka ito yung sinabi ni Crystal, idugtong natin yung post niya sa kanya na kung saan nag-open up na siya as lesbian. No judgment, no doubts, only unconditional love.
and it was one of the best days of my life. Tugtong pa niya, and now look at me, posting this in public, letting the world know the real me with my mom by my side. No more hiding, no more pain, and no more pretending. Wala na kung dapat katakutan. Dahil ngayon, Parang kay, sino yun? Parang yung kay, kwento ni, sino yun? Sino to? Nalimutan ko yun eh. Yung kumanta ng Pyramid, si Charisse. Ayun, si Charis. Parang ganon, yung kwento, pero in a way na ibang situation lang, Pero almost same story. Ito, duktong natin yung kwento ni Crystal. Wala na kung dapat katakutan dahil ngayon ang sarap, ang saya, at ang ginhawa sa pakiramdam na tapos na. Nanalo na ako, masaya na ako. At binating niya yung nanay ni Crystal na si Kay ng happy birthday. Thank you so much for giving this gift to me while it should be you receiving it. I would never trade you for anyone else. My happiness is just beyond words. Salamat dahil ikaw ang naging nanay ko. Mahal na mahal kita. And now, I can probably say that I'm a lesbian. Along with this, I will use my voice for the unheard in the LGBT community. I will use my platform in raising awareness and educating the people with the rights we should be granted. Hindi lang to para sa akin, kundi para sa aking komunidad. Laban ninyo ay laban ko. At ang kaligayahan ninyo at kaligayahan ko din. In the end, sabi niya, love is love, hands up, my fellow androgynous lesbians. Parang ang laban ko ay para sa'yo. Oo. Yung kantang yan, ang laban ko para sa'yo. So, etong tanong, paano matatanggap ng mga magulang ang pag-come out ng kanyang mga anak? Sabi sa article, maaaring maramdaman mo na caught off guard ka sa sitwasyon na ito o katulad ni Crystal ay may ideya ka na simula pa umpisa. Pero mahalaga ay maparamdam mo sa inyong anak na naintindihan mo siya at willing ka na ibigay ang iyong full support. Tandaan na lagi mo dapat pairalin ang pagmamahal mo sa iyong anak. Dapat mong intindihin sakaling iba ang kanyang sexual preference. Hindi rin dapat magbago ang iyong tingin sa kanya dahil pantay-pantay lang naman ang mga tao kahit ano pa ang kanilang gusto. Pareho lang naman ang pagmamahal at pagkagusto ang nararamdaman natin anumang sexual preference natin. Ay guys, ako nga pala, ko lang, ang mga lesbian, lalaki, transgender, lahat ng mga LGBTQ++, ay tao din po sila, hindi po sila hayop, hindi po sila, wag nyong i-discriminate sila, kagaya sabi ni Ate Elsen, wag discriminate kung ayaw mo ma-discriminate. Correct. Kasi tao din sila. Tao din silang nagkakamali. Tao din sila as in kahit iba yung gender na, tao pa din sila, wag nyong babuyin. Oo. Wag nyong babuyin. Oo, wag nyong babuyin. Kung husgahan nyo ko, di go, bahala kayo. Pero ako, ito kilala kong mga LGBTQ na kaibigan since college at high school, ay doon ko na-realize na, hindi pwede kasi accept ko naman din sila kahit nagkagusto nga ako sa nagkagusto nga ako sa babae, nagkagusto nga ako sa babae. Tingnan nyo naman. Yung pinag-uusapan kanina. Yes. Ayan na pinag-uusapan natin tungkol doon sa on time ka na, Elsen. On time ka lang kapag sa primary pinag-uusapan namin. Crystal, Rombas.
na di umano'y lesbian siya. Oh! My gosh. So ayun na nga. Ay dugtong na natin yung yung article na paano tatanggapin ng magulang yung pagiging LGBTQ ng anak. So tandaan na lagi mo dapat pairalin ng pagmamahal mo sa iyong anak. Dapat mong intindihin sakaling iba ang kanyang preference. Hindi rin dapat magbago ang iyong tingin sa kanya dahil Kuya Carlo, dahil pantay-pantay lang naman ang mga tao kahit ano pa ang kanilang gusto. Correct. JM, tingnan mo ang profile namin. mga saktong-sakto. Sakto! Mga tricycle. LGBTQ, Buti na pinalitan. news. Yeah. Buti hindi ko pinalitan, ako hindi. Eto na nga, Kaya nalagay naman Elsa, ng love pagmamahal word sa akin LGBTQ. Kay Kuya Carlo, tignan nyo kay Kuya Carlo. Yun na nga, pareho lang naman ng pagmamahal at pagkagusto ang nararamdaman natin anumang gender preference natin. So kahit LGBTQ or straight ka man, kailangan mahalin ka na magulang. Diba? Yes. And then, itutong natin, hindi madali kung sakaling wala ka talagang ideya at siguradong kakailanganin mong iproseso ito. Pero sa oras na magsabi sa iyo ang iyong anak, iwasan mong ring pairalin ang iyong emosyon. Maging kalmado dahil maaari niyang isipin na hindi mo siya tanggap kapag ang reaction mo ay parang naguguluhan. Mas maigi na umupo kayo ng tahimik at maging open sa isa't isa. Angelica. Hello po. Angelica. Ayan. Nakita niyo naman example na natin si Vice Ganda. Tingnan niyo naman, naging katuluyan niyo sino yun? Si Ayon. Oo. Silang dalawa. Yes. Tingnan niyo naman, masaya naman sila kahit LGBTQ sila. Di ba? Pati yung namin, masaya din eh. Masaya din yung namin. Si Charis. May katuluyan sa babae. Tingnan niyo naman. Masaya naman siya. See? Kaya nga yung sinabi, pag-usapan ito hanggang sa iyong maintindihan o di naman kaya ay kanyang maintindihan kung bakit kailangan yung pag-usapan to. Ang pinaka-importante sa lahat ay maging open kayo sa inyong pamilya. Kung meron ganitong mga pagkakataon na ay pag-usapan talaga at maging honest lamang. Iparamdam ninyo na may tiwala kayo sa inyong mga anak at respetuhin din sila sa kanilang kagusto. Decision at gender nila. Respetuhin ang gender, respetuhin ang pagmamahal. At walang Kahit discrimination. Kahit LGBTQ man sila. Respeto. So, discrimination. pag-usapan natin further ito LGBTQ. So, ano yung feel ninyo kapag kayo ay nag-all out? Ha? Ano nararamdaman nyo kapag na-call out? How do you feel? Speechless. Wala akong masabi. Ikaw, Elsen. Parang na-shock lang. Na-shock lang po. Pagaya po yung pinag-shock ng mga yung mga kaibigan ko, yung mga family ko. Ang natandaan ko lang sa isa kong classmate na kabatchmate nung second year ba yun? First year ka. Ang sabi niya sa akin, ang huli ko natandang sabi niya, bago siya lumipat ng school or tumigil sa pag-aaral, sabi niya sa akin, ramdam ko ang babae at lalaki kasi bakla or bading ako, ganyan. Kumbaga, full package. Ramdam niya yung pagiging lalaki, ramdam niya yung pagiging babae. Diba? Full package. Parang pagka yung puso lalaki, may pagka-puso babae. Ganon. Tapos, yung naman sa
kabatch ko na mas matanda sa akin, pero sabi ko, may gusto ako sa'yo, tas sabi niya, okay lang, ganyan. Bati naman kami, at least. Ito natin, nagbe-best friend, best parent. Ayun. Yan niya mga sa lalaki, pero pag balak or bading, di ba? Oo. Okay na din yun. Kabati mo yung mga ganon. Okay na din, malay mo. Pares pala kayo ng gusto. Pares pa kayo ng song, mga ganon. Di ba? Bati kayo. Tapos pag inaway siya, ikaw yung back up. So sabi, bakit mo inaway? Ganun yan. Or minsan, kung kaya nilang pagtanggol sa sarili niyo, saan ka pa? Sige, away, sige. Ganun. Actually, mas matabang ba ang isang lesbian, bakla, trans yan? Kaya nila. Kaya kanilang patulan hanggat kaya nila. Ganun sila. Kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo. Kasi kaya nila yun. At ayun na nga. And speaking of girls, etong susunod na balita na to, very successful ang kanyang album launch at ang kanyang concert noong June 22. At walang iba ito kundi nasaan si Fiang G? Fiang Smith? Si Fiang. Yeah. So very successful ang Forever Fiang album launch concert ni Fiang Smith nitong linggo sa New Frontier Theater. Siyempre dahil yan sa full support ng loyal supporters ni PBB Gen 11 big winner na si Fiang Smith or Sophia Smith. Sophia Fiang Smith. Pero bukod sa mga kantang kasama sa nasabing album, ay masasabing isa sa most uploaded numbers sa show ay ang Kilometro song and dance performance si Fiang. As expected, all praises sa mga panin niya sa energetic performance ng PBB Gen 11 Grand Winner sa rendition nito ng isa sa hit songs ni Sarah Geronimo. Bago pa man kasi ang nasabing show, ay pinag-usapan na sa social media yung video kung saan sinayaw ni Fiang ang Kilometro. Muli ngang nag-trending sa TikTok ang kanta dahil sa bagong dance step na pinuuso ni Fiang. Pero mukhang hindi bet ng ilang netizens at ibang fans si Sarah ang ginawang performance ni Fiang sa iconic song na Pop Star Royalty. May nagsasabi pang disrespect daw ang ginagawa ni Fiang kay Sarah. Kaloka. Umabot sa ganun. Talaga, wedding nga. Trending kasi sa X at iba pang social media ang Kilometro number ng actor-singer. At kapuna-puna raw kasi na may ilang lines ng song ang hindi nito na lip-sync dahil hataw ito ng hataw on stage at hindi niya naitatapat sa bibig ang hawak ng microphone kahit narinig sa audio ang recorded voice niya. Guys, pakita ko sa inyo kung gusto niyo. Ayan! Ay! Ayan yung yan yung evidence na na pinost. Ayun! Yan yung issue na talagang trending talaga worldwide sa X at iba pang social media, yung sayaw at kanta ni Fiang Smith sa kanyang album concert launch noong June 22 na ginanap sa Frontier. Bakit kayo mga judgmental na ayaw kay Fiang? Bagay ng muso kanyo. Pero sa totoo lang, mas marami ang pumupuri sa pinakitang solid performance ni Fiang, kaya dead man na ang mga fanay sa nega sa idol nila. Mga bata. Minsan judgmental naman, sorry kung aminin ko to, pero minsan judgmental ako kay Fiang sa ugali. Pero pagdating sa kanta, sa sayaw, ganyan,
Maganda ka mo siya. Di ba? May trend. Di ba? Pak na pak, kumbaga. Pagdating sa sayaw at sa kanta, at least, may plus points yun. Yun lang yung ugali ay question mark. Question mark talaga yon. Questionable. Questionable yun. And ito nga, speaking of concerts, may isa pang concert na aabangan ngayong linggo. Sino kaya yun? At ito ay ang pagbabalik ng Nations Girl Group sa bansa. Kalinsabay nito ay ang paglunsad ng homecoming concert ng BINI na pinamagatang Here With You, the BINI Homecoming Concert. At isa pa naman kasi nagko-concert sila sa ibang bansa. So, welcome back home, BINI! Sana At isa pa niyan, mapapanood ng libre ng live sa YouTube ang concert ng Here With You, the BINI Homecoming Concert on June 29 sa YouTube channel ng BINI Official. Ay guys, hindi pala sana all. Yun pala. BINI all. BINI all. Hindi sana all. BINI all. As in the word BINI. B-I-N-I. B-I-N-I. As in, BINI talaga. As in talagang ganito yun eh. BINI all. So again, ulitin ko, June 29, Mall of Asia Arena, gaganapin ang concert na pinamagatang Here With You, the BINI Homecoming Concert na mapapanood din sa YouTube at sa BINI.Global for BINI official members only. At kung public naman, ay doon sa official YouTube channel ng BINI Official. Subscribe now! Yeah, subscribe na guys sa BINI Official ng YouTube dahil doon gaganapin ang pinakang concert. Lagi sila sabi na, subscribe now! Share and like the button with notification. Ting! Diba? Ring on the notification bell. Ganun. So speaking of Here With You, eto ilalahat ko na kung ano yung magaganap sa homecoming nila on June 29 bilang bahagi ng ika-4 na anibersaryo ng Nations Girl Group na BINI. So this is a homecoming fan meet event na kung saan lahat ng mga BINI Global members including me na pupunta sa June 29. Kaya on June 29 guys, wala tayong stream sa Kumu. Wala tayong stream sa Kumu. Wait. Yung bago yung mag-birthday ng tatay ko, tapos after birthday ng kuya ko. Sunday guys, ang 29 Sunday. This Sunday. Sunday, alas 3 ng hapon. So, BINI have just announced their first ever homecoming fan meet event officially titled Here With You. The news was announced that through their BINI.Global membership platform, wherein the details note that the Nations Girl Group is scheduled to host the festivities at the Mall of Asia Arena this June 29, and it will take at the Mall of Asia Arena at 3 p.m., being free and exclusive for members of BINI.Global. Question, may day 2 ba sila dyan? Wala. One night only. One day only ang concert na yon. So let's say ka. Di bonus yun. So may day 2. And ito yung pang-rap sa BINIverse World Tour. Sa BINIverse World Tour, after nilang
lumibot sa 15 US states, sa Dubai, sa London, Dubai, London, etc. Ayan. And yun na nga, mapapanood ng libre sa official YouTube channel ng BINI ang homecoming concert na to. So kahit wala kang ticket, mapapanood mo ng libre ang concert na yan mismo sa Mall of Asia Arena. And take note, katulad sa Grand Biniverse, it's a 360 degree concert stage. Yung concert stage na yun ay 360 degrees. 360 degrees ang ano. Hindi 90 angle, 360 yung buong. 360 as in talaga yung buong stage talaga. Nakaikot, tapos may drone umiikot sa ano yun. 360. So, again, we wish the best of luck and sana makaabot tayo doon ng matiwasay at maayos sa Mall of Asia Arena this June 29, pagdasal nyo. Sana hindi ka maipit doon, Kuya JM, Ay, hindi. Mall of Asia Arena kasi yun eh. Hindi, maipit sa sa tao dito, matagalan at maipit sa linya. So, may ganun. Actually, ano yan, yung mga blooms talaga, talagang organized yan. Well-organized talaga ang mga blooms when it comes sa Hey guys, sa 29, baka matraffic kayo pag-uwi, pagdating sa concert, Diyos ko lang. Ingat sa pag-uwi. Pwede yun, inaasahan na alas 7 matatapos ang concert. Kasi minsan pag may concert, pag-uwi mo, ay, sabog, which means bagsak ka kasi pagod. And speaking of the concert itself, sa Here With You ng BINI, doon ilalabas ang Shaggy D, Out of My Head, Secrets, and Blink Twice. Ayun yung Shaggy D, Shapopo. Shaggy D, Shapopo. Shaggy D, Paki-play ngayon, Shaggy D. Wait lang. Wait lang. Shaggy D, Shapopo. Shaggy D, BINI. Nalito na sa spelling. Shaggy D, BINI. Wait lang. Shaggy D, Shapopo. Shaggy D, Shapopo. Wait lang. Ito, wait lang. Ngay commercial pa nga. Kamoteng yan. Magdam tayo para kuminis daw ang adinding. Number 25. Oo. Number 25. Trending. Ay, gawin nyo nga yung trending number 1 kayo. Shaggy D, Shapopo. Shaggy D, Shapopo. Shaggy D, Shapopo. O sige, bilisan ninyo. Shaggy D, Shapopo. Shaggy D, Shapopo. Shaggy D, Shapopo. Parang And actually, yung Shaggy D dance na yan, trending na. Pero, yung talagang Shaggy D dance ay mare-reveal sa June 29 during the concert. Yung podcast kong ginawang bago. Yan na magiging intro ko. Nostalgia na may next level. Quote and quote by BINI. Shapopo. Try mo nga sabihin natin sa dire-diretso. Shaggy, Shapopo. Shaggy, Shapopo. Shaggy, Shapopo. Okay. And speaking of BINI, eto na, kikilanin natin ang dalawa sa kanilang grupo. Unahin na muna natin ang kanilang leader na si BINI Joanna Robles.
Akala ko sasabihin mong si Mika. Si Maika. So, ang kanyang tunay na pangalan ni Bini Joanna ay Joanna Christine Burgos Robles or Joanna Christine B. Robles or simply Joanna. Siya ay pinanganak noong January 26, 2004 sa Calamba, Laguna. Currently, she's 21 years old. Mas bata sa akin. So, from 2018 to 2019, Joanna had bit roles in the TV shows Kadenang Ginto as hindi ko alam kung ano yung role niya doon. At saka sa Maalaala Mo Kaya. Joanna starred in the music video for Maharani na pinasikat ng Alamat, portraying a student who forms a romantic bond with her classmate. The following year, she's also starred in the music video for Misteryoso by the Cup of... Ay, alam ko na kung saan siya. Oh my God. Ngayon ko lang na-realize. Ano? Alam ko na kung saan siya. Ayun na. I'm sorry, Marga. Masakit ba? Kapanood ko yan. Ng clinic para lagyan ulit. Hindi wala yan. Ayun. Kadenang Ginto yan, Kadenang Ginto, guys. Bakit mabini? Yung na yun. Diba? Kontrabida. Janitor friend mo. Diba? Close kayo nun. Ang lala. Ang lala nun! Ang lala naman natin yan. Ni Bini Joanna sa Kadenang Ginto. So in two separate runs from 2023 to 2024, Joanna portrayed as Eds, the protagonist of Tabing Ilog the Musical, a theater adaptation of the teen drama series na Tabing Ilog. She alternated the role with Vivory Escrito and Sheena Bellarmino. Gia Pizarro Bote of When in Manila praised Joanna's performance, writing that she proved her versatility in the musical. So saan nga ba nag-aral si Bini Joanna? So she served as a majorette in her school's marching band and competed in campus journalism competition in high school as part of her initial plan to become a broadcast journalist. She graduated high school in 2025 from the Japan Philippines Institute of Technology or JPIT. And then, noong 2020, yun na nga, naging bahagi siya ng Nations Girl Group na Bini bilang the team leader of the group. Sabi mo, Kuya JM, maalaala mo kaya? Oo. Anong name niya dun? Hindi ko alam. Basta hanapin mo MMK Joanna Robles. Ang lumalabas dito si Koy. Mood si Koy lumalabas. Ay, hindi si Sheena. Bakit si Sheena ang lumalabas dito? Sina yun. Commercial pa nga, para. Play by herself. Nanay na si Angelica Panganiban. Oo. Yeah, wait lang. Wait lang, guys. Bebe? Nakakuha ka ng callback sa Star Hunt? Yan yung... Si Sheena yan, si Sheena. Kanina. Oo. Hindi mo ako papayagan, okay lang. Kasi parang bad timing. Oy, hindi. Napakagandang opportunity na nito. Oh, kailangan natin mag-shopping. Kailangan natin ng white pants, white jacket, white shirt, white shoes. Lahat ng white, bibili natin. Tingnan natin natin itong cabinet. Ano ba mga laman ito? Sa'yo ba ito? Feeling ko nga noon, si Mami ang mag-audition at hindi ako. Every step of the way, kasama ko si Mami hanggang sa nakapasok ako sa PBB. Ginawa
Ginawa ko ang best ko sa lahat ng tasks. Gusto kong maging proud sa akin si Mami. Kaya okay na yan. So, kung gusto niyo mapanood yung pinakang full episode nun, watch MMK on YouTube and I1 TFC. Mas maganda na panoorin ninyo sa I1 TFC para makita ninyo yung buong kwento ni Bini Sheena sa bagong MMK. And speaking of Bini Joanna, ay nag-appear siya ng 4 na beses sa ABS-CBN shows like sa Sakto noong April 20, 2023, and then February 21, 2024, Joanna served as a guest presenter on TV Patol Express. April 15, Joanna served as a guest entertainment anchor sa TV Patol at naulit ito. At napanood ko yun. Napanood ko siya. Napanood din natin yun. Napanood ko rin yun. And then, naging guest presenter din siya noong October sa TV. Mga kasakto, it's time para malaman ang latest sa inyong favorite celebrities dito sa Showbiz Ganap. Yan yung noong sa ay April 20, 2023. Yan yung kanyang first appearance. Sa kanyang adilakam. Ganap number 2, kasama sa music video ng Saan ni Maki ang kapamilya actress na si Karina Bautista. Mapapanood ito sa YouTube channel ng Tarsier Records. Ganap number 3, pupunta sa Manila ang K-pop singer na si Minzy. Sa June 4, magaganap ang concert base sa announcement na nirelease ng New Wave Events and Productions. Wala pang ticket details kaya abang-abang tayo! At yan ang ilan sa mga happening ng ating favorite celebrities hanggang sa susunod na Showbiz Ganap. April 20, 2023 yon. Yun yung program ay yung appearance ni Joanna sa Sakto noong pang buhay ang teleradyo serbisyo na ngayon ay TCMM teleradyo na. Sorry kung may maliit na lamukata yun, ay maliit na fruit fly. Sorry po. Hindi naman madumi phone ko, malinis phone ko, pero lumilipad na. Kaya speaking of, nasa si Maki? Nalupad po, naka-charge yung cellphone. Nagpahinga yun, galing yun sa malayo. Yung kahapon, yung sinabi niya, di ba? Ay, oo nga pala. Oo, yung galing sa Cathedral 2. Good Shepherd Cathedral nga pala. Galing nga pala siya doon. Okay. And then last nating kilalin ay ang eldest ng Bini na si Bini Aya Arceta. Or mas kilala sa full name na Mariah Queen Arceta. So, si Bini Aya. Alam niya, hindi pa naglaro kayo, yung ginastos niya yung 14K, tapos break lang. Bumalik, 3K, sana all. Galing lang yun sa Kumu laro hindi ako nagsugal. Charing, joke lang. Ito, Mariah Queen Arceta was born on January 27, 2001. And she's currently age 24. At siya ay pinanganak sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Philippines. So, sumali siya sa isang patimpalak na balik ako guys, kayo muna. Na Miss Silka Philippines noong 2018 at nakuha niya ang titulo na Miss Silka Philippines. And kung gusto niyo mapanood yung kanyang game, yung pagiging game master sa game master na ni Bini Aya Arceta, panoorin ninyo sa official YouTube channel ng Bini Official.
So, she first made her mark in the local scene by participating in school events, modeling, and beauty pageants, winning titles such as Miss Silka Cebu and Miss Silka Philippines 2018. After gaining early exposure to various ABS-CBN auditions, she joined Star Hunt Academy, graduating as one of the final SHA girl trainees in October 2020, which later became the first Filipino the Filipino girl group Bini and debuted on June 11, 2021. In her musical career, Aya co-wrote their single Kapit Lang, writing the rap verse for the song. She also starred in the music video of Jeremy G's songs Bini, which she later co-sang with him in the remix version of the song in 2024. In 2023, she won the Top Female Visual of the Year award at the P-Pop Awards. So, saan nga ba nag-aral si Mariah Queen Arceta? She uh, she enrolled in Enderun Colleges in Taguig as a scholar in the year 2022, taking a degree in architecture in interior design and multimedia arts. So she won 5 pageant titles within 3 years. On September 29, 2018, she was crowned Miss Silka Cebu at Robinson's Galleria Cebu. On November 30 of the same year, she proceeded to compete in the 11 Miss Silka Philippines pageant at Market and Taguig and won the title. She won the title of Miss Silka Philippines 2018 on that day, which came with a cash prize, gift certificates, and advertising opportunities with the beauty brand Silka. And dapat supposedly ay papasok siya sa bahay ni Kuya, pero sa kasamang palad, hindi siya pinalad na maging bahagi ng PBB Teen Edition na kung saan that year sila Sheena at si Gwen ay naging bahagi ng PBB 8. Ayun, atay napanood ko dati. Tama ba? Hindi ko sure. Oo ata, nalimutan ko na. And then come 2020, siya ang huling membro na naging bahagi ng Nations Girl Group na in November 2020, Aya officially became a member of the Filipino girl group Bini, becoming one of the rappers of the group. They officially debuted on June 11, 2021, which again, pinagdiriwang nila ang ika-4 na anibersaryo noong June 11, 2025, and bahagi ng ika-4 na anibersaryo muli ay ang Here With You Homecoming Concert na gaganapin sa June 29 sa Mall of Asia Arena ng alas 3 ng hapon at mapapanood ito ng libre sa Binidad Global for the exclusive members and libre for the public sa official YouTube channel ng Bini. And with that, balikan na natin ang mga balitang nakalap natin sa buong araw na ito ng ating ikatlong pagtatanghal ng Grabe Ka Na, the all-new Kumusikat Trivia. JKN. Nya. GKN. GKN. Super Divas na concert nila Vice Ganda at Regine Velasquez Alcacid gaganapin ngayong August 8 and 9 sa Smart Araneta Coliseum. Catriona Gray at Vico Soto, mag-on na nga ba? Lani Misa Lucha, may pinagdaan ng sakit ng tinatawag na bacterial meningitis. Crystal Brosas, umamin ng lesbian
Kay Brosa sa kanyang birthday video, tinanggap ang pagiging lesbian ng kanyang anak na si Crystal. Forever Fiang ni Fiang Smith, album launch and concert, naging matagumpay noong June 22 sa New Frontier Theater. Beanie's Here With You, magaganap sa June 29. Mapapanood ng libre sa official YouTube channel ng Beanie at Beanie.Global for the exclusive members at mapapanood ng mga selected exclusive members ng Beanie sa Mall of Asia Arena ngayong darating na June 29 ng alas 3 ng hapon. At sa ating Kumusikat Spotlight, Beanie, kinilala natin ang dalawa sa miyembro ng Beanie, ang leader na si Beanie Joanna at ang eldest member na si Beanie Aya Arceta. So may time pa tayo, may 20 minutes pa tayo. So Sino kaya gusto niyo ngayong i-featured ko sa podcast ko kung pwede? Sino ang paborito niyong showbiz? Kasi nakalagay naman doon, live podcast, K-pop, J-pop, OPM, T-pop, etc. And many more, sabi ko. Sino gusto ninyo? Exist na doon yung Beanie. Kaya, ano gusto niya doon? Sino yung gusto niyo yung featured? Kao kayo, JM. Sino gusto mo? medyo mahirap pero siguro unahin mo na yung ML48 kasi kakabalik lang nila on the spotlight after 2 years hiatus. Sige. Si Elson kaya? Nang timing na Elson? Ano kaya gusto niya? Niya. Elsen, andyan ka pa ba? Joke lang. Tulog na yata. Charit. Wala ko sabihin ka. Ay! Ayun lang. Excuse yun. Sorry. I-comment section mo na lang ate. Send mo sino yung gusto mo i-featured ko. Oo. I-comment section mo na lang kung sino ang gusto mo i-comment section mo na lang. Huwag ka na magsalita kasi baka iba marinig namin. Si Mika! Sige. Alright. And with that, may 20 minutes pa tayo. Ano kaya pwede natin pag-usapan? Shaggy, po. Oo nga! Mag-usapan na natin yung Shaggy na yan. Wala na natin. I-play mo nga, tapos i-lower mo lang yung volume, tapos pag-usapan natin. Ano kaya ang pwedeng magiging steps ng Beanie sa upcoming Here With You homecoming concert? Kasi nararamdaman ko na kasi ang Shaggy ay freestyle dance movement kasi yan. What's that? You might be slick, but you ain't sicker than me. You might be 42. Yan na lang yung mag-intro ko dun sa ano ko. Ha! So be good. I-lower mo volume muna. Nainaan mo na yung volume. Ay, ano yun? May nanay. Alam na bang ihina yan? Kasi pag lalawin ni namin, hindi man marinig. Ayun. Pag-usapan natin, ano kayang movements ng Beanie ang ilalabas ng Beanie sa Shaggy D? Kasi yung mga nilalabas nila sa TikTok at saka sa Instagram,
medyo papyo medyo nabibitin ako dun sa dun sa movement na nilalabas nila Ay, wow, trending. Madaming reaction ng mga YouTuber. Sana all. Madaming reaction. Ako ang reaction ko, uulit-ulitin ko to hanggang sa ma-LSS ako. Yun lang yung reaction ko. Oo nga, baka ma-LSS tayo dyan sa Shopee din yan Bumalik sa bata no? Bumalik sa pagkabata, bumalik sa 90s babies. Kasi nauso yung pinakang Shopee noong 90s. Hanggang makatulog ako. Sasayaw ako hanggang makatulog. 90s. Nauso yan yung Shopee na yan. Nauso talaga yan, 90s. 90s talaga nauso yan. And naging laro yun ng mga bata na ang pinakang ang pinaka-tempo nun ay shaggy, sapo po, shaggy. Alam ko natin nalaro ko yan. Elementary high school siguro. Hindi ko na matandaan pero feeling ko nilaro namin yan. Ngayon binigyan ng bagong taste ng Bini yung yung tempo ng Shaggy. Baka hindi alam ng ibang tao ano yung Shaggy Baka hindi sila mura yan, joke lang. Hindi po siya mura yung Shaggy. Yan, laro yan. Hindi mura yung Shaggy baka maisip ninyo na mura yon. Hindi yun muna guys. Nilaro na namin yan since pa. Yan, laro yan. Kung alam nyo, kung kayo ay 90s babies or 2000 babies at alam nyo yung Shaggy na yan, malamang alam nyo kung paano laruin ang Shaggy. And take note, Shaggy is sinula. Ito ang kagulat-gulat. Alam mo kung sino yung isa sa mga nagsulat niyan? Alam mo kung sino nagsulat? Sino? I-play mo yung Ako na muna. Ako na muna. Sino kumanta? Yung Ako na muna. Sino kumanta? Angela Ken? Tama ba ako? Yes! Isa sa mga nagsulat ng Shaggy lyrics ay si Angela Ken. Letter K hindi letter C. Angela Ken. Keep cool. Nivea Men is for skin. Angela Ken. Katakpang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo sa kung ano lamang kaya ko. Bigang-bigang sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan. Ay, alam ko to. Narinig ko na to. Lagi ko ito naririnig sa Spotify. Alam ko na kung sino pala. Okay. Alam na kung sino kumanta. Sila ko dahan-dahan yung chorus. At itong si Angela Ken, again,
Isa siya sa nagsulat ng lyrics for the song Pagidi by Bini. Ayan, okay na yan, okay na yan. Okay na yan. May 12 minutes pa tayo. Ano kaya pwede pa natin pag-usapan? Ano pa kaya pwede natin pag-usapan? May 12 minutes pa tayo. And ito palang Shakity na to ay isa sa mga single, as a tour single music ng Bini noong nasa US sila. Kasi nirelease ito kasagsagan ng US World Tour. Ay, brother Maki, welcome back home. Ayan, Maki, na-late ka. Na-discuss na natin lahat ng mga lahat Ngayon, may trending akong balita. Pasensya na guys, teka muna. Pasensya na guys, hindi ako nakaabot kasi ako'y kakauwi ko lang galing Fairview. So, yun. And, sorry, pasensya na talaga. Okay lang yan, okay lang. Yung about nun sa trending na kakauso lang nitong ilang araw lang ay pagbilan ng 3, tsaka yung boomerang at tsaka yung isa pa namumula by 9 degrees north. Bago nila. Yung isa 4 days, yung isa 2 days, at bago lang ay namumula ay 1 day. Kakapusa sa YouTube. 9 degrees north. Mm-hmm. Seriously na umuulan daw sa kanila. Kaya check nyo yun, yung pagbilan ng 3, bumerang at saka yung namumulaklak. Saan? Kumana na lang Nain. Papasok ang Reyna. Sasayaw ng Chacha. Ay namumulaklak. Ay, ganun. Nawala si Maki. Nawala ulit si Maki. But anyhow, magpapahinga siguro yun. Pagod siguro. But anyhow, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nakinig at nakinood sa ating mga Showbiz Spotlight headlines ngayong araw na to. At kung na-miss nyo man any part of the show, ay mapapakinggan ninyo at mapapakinggan ninyo muli ito sa X at sa YouTube sa ganap na 9 p.m. So, Mandy, take it away. Ito pala ang sasing, artistahing, kagandang dilag ay nagsasabing mag-ingat kayo palagi, stay safe, stay dry, and uminom kayo ng tubig kasi mainit na ngayon. At sa ngalan ni Queen Elsen at ni Maki, ako naman po ang inyong blooming showbiz reporter na si Brother JM na lagi nagpapaalala na kung kayo ay may balita, grabe ka na. Ikaw na ang showbiz mindset. Hanggang sa susunod na edisyon sa Webes, as we bring you more news, more showbiz news, and more headlines along with music dito sa Grabe Ka Na, the all-new Kumusika Trivia. Bye everyone and see you around. Bye, God bless, love. And see you around on our next episode this Thursday, June 26, 2025.